Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Ulit ni Congressman Ray Umali ng House Committee on Justice, tinawag niyang pattern of lies and deception dahil dun nga sa unang pahayag ng kampo ni CJ Sereno. Wellness leave. Na wellness leave lamang at saka definite, di ba? Finite yung from March 1 to March 15. Inagahan lang. Inagahan lang. Bilang paghahanda sa impeachment pag lumipat na sa Senado. So ngayon may mga lumalabas na mga na mga pahayag din naman yung kabilang kampo, which threatens to affect the credibility of the spokespeople. No? Ng Kasi Chief Justice. parang team sila di ba? So eto na't kasama natin sa ating linya Ang isa sa mga tumatayong spokesman ni Chief Justice Lourdes Sereno. Kasama natin si Attorney Josa Deinla. Magandang umaga sa iyo, Attorney Josa. Attorney Josa, good morning. Igan at Ali. Magandang umaga sa inyo, Arnold, Ali, at lahat ng mga kapuso nakikinig. Mukhang may ilalabas na statement, no? Batay sa nakalap natin informasyon, Attorney, na lilinawin na hindi wellness leave, kundi talagang indefinite leave of absence. At forced. Yun yung doon forced. Pinilit, no? So ano ba talaga hindi niya personal na desisyon. Pinilit siya. At ang balita majority daw ng mga maestrado na ang lumagda, no, sa naturang statement. Nakarating na rin po ba sa inyo yun? Hindi ko po alam yung tungkol ho dyan sa statement na yan. Ang alam ko lang po yung tungkol dun sa wellness leave and yung leave of absence. Yung mga ulam po na mayroong nagsasabi na pinansa daw siya during the en-bank session. Nakarating po yun sa amin. Pero that we cannot confirm, kahit naman po sinong justice siguro hindi magkukumpirma dahil they're bound by the rule on confidentiality. Kaya nga nakapagtaka kung bakit naka-leak yung ganitong balita. In real time, no? In real time, it appears kasi binalita agad ito ni Congressman Umali during the hearing. Yung nga sabi ko kay Cecil, habang nag-e-en-bank, ina-announce na sa hearing ni Congressman Umali yung nangyayari sa en-bank. So, yung wellness leave, matagal nang naka-schedule. Matagal na po yung naka-schedule. So, totoo po na mayroong wellness leave. As early as February 7, nakatanggap po yung opisina ni Chief Justice ng notice from the en-bank. Notice na ina-approvehan yung wellness leave na ipinal ng lahat ng justices for the year. At nakalagay ho dyan sa buwan ng Marso, mid-March, magsisimula yung wellness leave ni Chief Justice to happen for 2 weeks. At entitled lahat ng maestrado doon, Attorney, tama, di ba? Entitled po silang lahat as a matter of practice. Meron hong administrative matter patungkol ho dyan to give them time to relax and rest. And yung papa-executive check-up siya? Kasi ang sabi niya, paghahanda sa Senado. Opo, tama po yun. Ang dahilan niya po kung bakit inagahan yung wellness leave na ito ay para makapaghanda fully sa kanyang depensa sa paglilitis po sa Senado. At tama rin ho at the same time na nagdesisyon siyang mag-indefinite leave. Pero anong reaksyon niyo na itong wellness leave daw ay fake news? Na dahil nga actually the magistrate forced her to take a leave. Ano ba sabi sa inyo ni CJ? Ang alam po kasi namin, nung panahon na nandun ho kami sa pagdinig sa committee, meron ho siyang plano na mag-wellness leave at alam ho namin na nakatanggap na ho ng notice approving her plan. Kaya ho, hindi ho namin ma-confirm yung sinasabing pinagbotohan, punesa siya. Pinilit siya, di ba? Pinilit pero kung dahil nga ito nga they are set to release a statement nga na she was forced to take a leave. Hindi ito personal decision to take a wellness leave, no? Hindi niya personal decision. Hindi ba't mas nakaka-alarma yon, Attorney Josa, na yung kanyang mahistrado ay pinwersa nga ang punong mahistrado to take a leave? Tama po kayo, Ma'am Ali, nakakabahala po yan. Hindi lang po sa mga abogado, kundi po sa lahat po, sa taong bayan. Kasi ang implikasyon ho niyan ay para ho nilang pipilit, practically impeaching a colleague from their rank
to vacate her office. Ganun ho yung niyan implikasyon ho niyan. At sa ilalim ho ng batas at sa konstitusyon, wala ho silang batayan para gawin yan. Kasi ho, ang tanging paraan para matanggal ang isang sitting justice or sitting chief justice ay through impeachment. At magaganap na ho yung proseso na yan. Kaya dapat ho nilang igalang ito. Alright. Yun ay sa proseso ng impeachment to remove her. What about may kapangyarihan ba o may jurisdiction ang kanyang mga kapwa maestrado na suspindihin siya to put her under preventive suspension, for example, for na parang administrative na kaso laban sa kanya? Sa amin pong pagkakaalam, hindi ko lang po masahit yung specific na rules. Of course, mayroong disciplinary powers ang Korte Suprema and banks para disiplinahin yung any of its members. Right, kasi nagkaroon na ng mga precedents yun, di ba? Kina Justice Castillo and all that, no? Ang glaring po dito ay yung fact na hanggang ngayon wala naman pong lumalabas na kahit anong administrative case sa hanay po nila na naitay laban kay Chief Justice. Dapat meron munang... Oh, right. So, meron pang, on another front, ang Office of the Solicitor General naman ang nagbabalak na mag-file ng quo warranto case laban din sa punong mahistrado. Dahil dito sa mga lumabas nga sa hearing na mga allegedly kulang ng pagsinumite na mga salin, at sa kaming mga tax violation siya. Ito naman, meron naman bagong kakaharapin. Si CJ Sereno. Yun pong initiative na yan mula ho sa Office of the Solicitor General, di umano, mapapansin ho natin, isa ho yan sa mga parang coordinated efforts para atakihin ko si Chief Justice. Pero on the merits, palagay po namin, hindi po yan ma-sustain, hindi po yan ma-justify sa ilalim ho ng batas. Again, impeachment lamang po, yung natatanging paraan. Bagamat ang sine-question ho dito yung validity of appointment, kung papasukin ho natin yung issue na yan, malinaw po na the Chief Justice is qualified when she was appointed to the post. So kasi parang they're alleging na itong kapangyarihan bilang CJ Sereno, yun ang bilang Chief Justice, no? Kasi parang ang void ab initio yung appointment mo kasi hindi mo naman natupad yung mga requisitos ng appointment mo. Yun po yung kanilang teorya, pero kung susuriin po natin yung naging basis ho ng Judicial and Bar Council, the time that she was being considered as an eligible candidate, talaga pong naipasa niya lahat ng mga qualifications na kinakailangan para sa posisyon. Ang And nararamdaman... they're only now belatedly attacking these qualifications. Oh, pero ang sinasabi yung pag-atake, galing dun sa labas ba? Kasi mukhang ang pag-atake galing na sa loob. Majority na ng maestrado ang nagkakaisa na ng panawagan sa paglib niya, wellness man yan o indefinite attorney, di ba? How can she, Parang loob na eh. Pag na-anticipate mo that even if she survives she will be impeached, no? We're actually O madepensa niyang diba? sarili Sa niya. trial, sa paglilitis, kahit na she's not found guilty, paano niya mababalikan yung kanyang mga colleagues, no? Oo. Considering nakita na natin kung anong klaseng relationship meron siya with her fellow magistrates. Yung ba nakita ng kampo niyo, Attorney Josa, yung hindi na disgusto ng majority na maestrado kay Chief Justice? Alam na po nating lahat yung dynamic sa loob ng Korte Suprema ngayon. Narinig po natin sa mga pagsinig. From the testimonies of sitting and retired justices, nakita natin yung kanilang mga personal na issue. Ayoko kong tawagin ng mga petty jealousies pero may mga personal issues sila with the Chief Justice. Pero alam niyo ho, kapag na-survive ito ni Chief Justice, the burden is actually on the rest of the Supreme Court to overcome their issues with the Chief Justice para ho maipagpatuloy nila yung pagtatrabaho at pag-discharge ng kanilang mga tungkulin sa ilalim ng Constitution as a collegial body. Nabanggit ba, has it ever been brought up na if and when she survives this, saka siya magre-resign kasi na-clear na niya yung pangalan niya? Hindi po talaga yan na So even na-entertain after ever ako. so even after the trial, hindi. Yes, she intends to fully serve the people until 2030 when her time is up. Oo, pero sabi Mukhang nga... mauuna pa mag-retire yung mga fellow magistrates kesa sa kanya eh. Tama po yan. Marami Hindi pa po po ba? papalit doon po sa mga kasama niya po ngayon. Oo. Pero yung proseso talaga through impeachment lang, attorney, no?
Right now, through impeachment po. Hindi pwede yung may nababanggit kasi yung vote of no confidence o ano pa yung ibang termino diyan yung parang walang legal at constitutional basis nga yung mga nababanggit eh, di Oo ba? kasi Attorney Joseph? oo nga yung mga ganun paano yung mga preventive suspension pwede ba yun sa ano sa Yung preventive suspension po, ang pagkakaunawa ko dyan, it is a disciplinary sanction that Okay. can be imposed by Pwede the unbanked, yes po, among its members. kasama As a Chief basis Justice of disciplinary infraction. kasama po Wala yung pong Chief exemption Justice dyan. Wala pong walang ganun walang exemption. posisyon okay Kaya lang ho, kailangan mayroong isang administratibong kaso tungkol mo dyan. Pero yung removal, it's only through impeachment lang po magagawa. okay abangan po at kamusta ho si Chief Justice Attorney Right now, she's doing well. And sabi niya po ay umikot po sa mga korte kahit po siya ay naka-leave para i-assure sila that she's alright and she intends to stay and she will not resign. Okay. Abangan na lang natin pag, if and when nga sa impeachment trial na niya ilalabas yung mga ebidensya that will Ang hirap din kasi ang final arbiter Supreme Court. So kung ano mang kaso ni Chief Justice, saan siya mag-aapila? Supreme Court majority doon medyo, di ba? Kaya good luck po attorney, no? Yung sitwasyon ni Chief Justice ngayon. Salamat po. Okay, salamat. Attorney Josa De Inla, isa sa mga tagapagsalita ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes. Ang hirap din nung dilema kung ikaw yun, di ba? Gusto mong i-clear yung pangalan mo dito sa di ba? Hindi, sundan ko lang yung sinabi mo. Kunyari, malagpasan lahat to ni Chief Justice. Babalik siya doon. Pagbalik niya sa Supreme Court, hindi pa rin... Ganun pa rin yung infighting. Hindi pa rin siya welcome doon sa majority ng... Hintayin na lang yan na mag-isa-isa na mag-retire yung Matagal. May yung mga... mga kasama niya. 6 yata, bagong appointment. Diba, no? May bagong appointments kay Pangulong Duterte Di ba sa JTC. kakayanin mo yun? Hirap nun, yung mga kasama. Dito nga lang medyo irapan ako ni Andoy, hirap na ako Di ba yung hindi ako kibuin ito? Yung panglahat dito, hindi nyo kikibuin? Di ba ang hirap doon sa sitwasyon na yun? Hindi basta lang hindi ka kinikibo. Oo, ano? As in talagang, Oo. combative, di Na ba? unti-unti kang nilalason, hindi mo nararamdaman yun. Ito na. Maraming salamat sa lahat po ng ating At teka, tawagin na natin si Carlo Mateo habang nagpapaalam po tayo dahil meron po mahalagang statement mula rin po sa Supreme Court. Si Attorney Theodore Te ay tignan nagpatawag po natin. ng Kung tama yung sino natin. pulong balitaan. Carlo! Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit ang saya ng umaga. Double A sa Double B.